Buntag sa tanan. Dasig ba o kalipayan ang mga anak sa Ginoo? Amen. Hinay man. Okay, buntag sa tanan. Nagpasalamat ko sa Ginoo sa higayunan sa privilege sa karon ng gihatag sa Ginoo sa kuha na makasiya sa tulong sa Ginoo. Salamat sa pastor yang paghatag tayo po sa kuha na maka-share sa tulong sa Ginoo ng tayo. Naamoy mga Bible ninyo dala ito ang basihanan karon sa pulong sa Ginoo makita sa Matthew 18. Okay na. Matthew 18, 1 to 4. Matthew 18, 1 to 4. Sa NIV version akong pagbasahon. At that time, the disciple came to Jesus and asked, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a little child and had him stand among them and said, "I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven." Mag-ampo ta. Mag-ampo na kita. Among Diyos nga labing gamhanan, God, Heavenly Father, we are so grateful and thankful, oh God, for this privilege and this wonderful day, oh God. Also, God, dalawin mo din, oh God. You bring us here, oh God, for a purpose, for a reason, oh God, na makatungog sa imong pulong, o ma-bless, o mahimaya ka, oh God. Lord, panalangin niya matagusa, panalangin niya sa bangong Diyos na magadala sa imong pulong karon. Lord, itugyan ako dahil kanimo ang akong limitation, wala ko ikaw makaalam. But Lord, you are the source of everything, you are the source of life, all the knowledge, everything, O God. Ikan kanimo, O God, itugyan ako kanimo, Diyos. Ang tanan, nag-ampo ako sa balang Espiritu, ang may mga lihok, yung mga pamuhat sa matagusa, labi na sa pulong karon na among pagkapatalihogan, among pagkatunan. Bless your word, O God, and everyone, O God, who will listen to your word. In Jesus' name, Amen. Okay, so, ato ang makita din ang kanang gisgotan ni Jesus about sa kanang sa bata ug sa gingharian sa Dios. Isa ka panahon na nakaagi ko dira sa may dulaanan sa mga bata ba. Nay mga bata na nagdula sila first nakita ra nako, nakita ko sila nagdaan ako. Yung mga bata na naglalaro una, nag-ano sila nakita ko nag-aaway sila at saka napatingin ako dun sa bunsong kapatid na para siyang may nakonbiktahan na siya ang may sala kasi umiyak yung matandang kapatid. Yung bunsong kapatid ang parang may sala. So nakita ko sa pagdaan ko. Tapos may iba ding mga bata na sabi, anong nangyari dyan? Ba't inaway mo yung kapatid mo? Sabi niya, maghingi ka na sorry. Sabi ng mga bata. So naghingi yung bunsong kapatid ng sorry dun sa matandang kapatid. So nung naghingi na siya ng sorry, tapos sabi, embrace mo. So nag-embrace din sila. So after doon, naglaro sila ulit. So nag-reconcile sila sa madaling salita. Naging masaya na rin sila. When Jesus was here noon, dito pa sa libutan, bago siya after his resurrection, before his resurrection, maraming beses sila naglakad together with sa mga disciple. And then one day, sa ating binasa kanina, na nung paglakad nila, nagtanong yung mga disciples sa kanya na, Jesus, sino ba ang pinaka-greatest, yung pinaka-magaling sa gingharian or sa kingdom of heaven? So, yun ang tanong ng mga disciples sa kanya. But before that, already kung sa parallel nito ng sa Mark, makita natin, they are arguing, nag-argue sila.
And they were parang nag-discuss sila kung sino ang greatest. Kasi kung makita natin, ito si Peter, John, and James. They were inner cycle with Jesus. Before this, kaning pag-ask nila kay Jesus na about the kingdom of heaven, who is the greatest. Nakita natin yung transfiguration, yung nakita na yung story about dun sa Mount of Transfiguration, yung na-transfigure yung damit ni Jesus na nag-reflect, and then yung image ni Moses at saka ni Elijah. And that was very privileged po sa kanila ni Peter, John, and James, kasi bihira lang yun. Tatlo lang sila ang dinala doon together with Jesus na nakita nila yun sa Mount of Transfiguration. And that was very privileged. Sa akin lang kasi I did not really study kung ano yung start ng anuhan nila, ng argue nila. But probably this will be one of the reasons kasi yung inner circle nila ng tatlo ni si John, James, and Peter, parang dinadala niya palagi itong tatlo. So ang rest of the disciple naiiwan palagi. So this time, nag-ask sila, maybe Peter, ingon nga, kami siguro ang pinakakuan dito kasi kami na palagi dinadala ng Panginoon doon sa mga ganitong mga activities or sa mga ganitong mga pangyayari. So they will feel na parang very great na sila kasi doon nga, kasi they were inner with Jesus, parang close sila with Jesus. So, but Jesus said, ano ang sabi ni Jesus doon sa kanila? Sabi niya, unless, di ba makita natin, unless you change, I hope na nagsunod kayo sa Bible ninyo, unless you change and become like these little children, you will never enter the kingdom of God, of heaven, he said. So therefore, sabi niya, conclusion niya, whoever humbles himself like this little child is the greatest, maging greatest daw in the kingdom of heaven. So kung sino daw yung maging attitude or karakter ng bata, siya ang maging greatest sa heaven. You know that Jesus doon sa Mark makita natin, actually doon sa Sina, doon sa Mark, si Jesus na ahead sa kanila and then nasa sa likod sila nag-argue. Jesus know their thought. You know that God atong thought, alam ng Panginoon lahat natin yung mga thoughts. Lahat natin ng mga ginagawa, alam ng Panginoon yun. Before we think, before we act, before we do, alam ng Panginoon yan. Walang natatago sa Panginoon. Basahin natin sa book of Psalms, si David, ang sabi niya doon, before nasa yung, bago maglabas yung boses, bago malabas yung mga words sa kanyang bibig, alam na ng Panginoon yan. Kung ano yung nasa isipan natin, alam na ng Panginoon yan. Makikita yan sa Psalms 137. Uupo man tayo, hihiga man tayo, lahat ng puntahan natin, alam ng Panginoon. Walang natatago sa Panginoon. Kaya wala tayong escape sa Panginoon. Lahat, makikita niya, lahat, mababasa niya. Kahit na nga yung iniisip pa natin, hindi pa natin ginagawa. Yung pinaplano pa lang natin, alam na ng Panginoon yan. Amen? Okay, so, yun ang answer ni Jesus doon sa kanila. Unless you change daw. Unless you become humble. So ano kaya ang significant doon sa word na yun? Na become little child and then maging humble. And then the kingdom of God. Dalawa ang pagtuunan natin ngayon. Yung significant po ng like child. And then, unsa ang kingdom all about? What is kingdom all about? And then, yan ang ating pagtuunan natin ngayon, araw na to. Ang message, ang title ng message natin is Unless We Change. Okay, so, una yung ano makikita natin sa mga bata? Ano natin sa mga bata? Binibigyan ko talaga ng pagtuon yung mga bata. In fact, I interviewed some of the mga mother kasi yung mother, di man ako mother, naging sometime lang, naging ina at saka tatay ako. Yung tatay, ina at saka tatay, pagdugtong ng ina, tay. So, hindi ko talaga na-experience kung paano naging ina at saka tatay. Kasi minsan lang, but I know it is so hard
sa mga mother na magpa-raise sa mga bata. Kung labi na mga daghan kay mga bata, gikan 1 to 7 or 1 to 10, siguro lisod kayo. Sorry, interrupt lang. Please. Testing. Okay na? Okay, so, dili sayo na magpadakot dahil sa bata. And then, in fact, I interviewed mga mother. Unsa ang karakter sa bata? Unsa ang attitude na makita nato sa bata? Siguro, tanata, nagdakot ng tagigan sa mga bata, di ba? In fact, nasulat sa Bible na si Jesus he was grown up in stature, mula sa pagkabata niya, na-raise up siya in stature, and then, he grown up in wisdom. Manggialamon siya, nasa kahibalo. Yan ang si Jesus na nasulat ganina sa Bible. And then, dili lisod na magpadakod kay yung bata. So atong tanawon karon, let's look at the behavior of a child. Siguro wala nato na maluan kita bata, gikanta ng bata, unsa ang atong gigikanan. Una makita nato sa mga bata ang gikan lang sa 1 year old to 5 years old below. Ang mga bata consider daw na siya holy, trustful, nag-trust siya, and then learner. Siguro natin daghang mga nabaluan sa mga bata, di ba? Sa itong una-una. Kani sa sakuha lang ni siya nagbaluan. And then ang bata nag-imitate ang bata. And then ang kasing-kasing sa bata is pure. Wala pa na siya nakakuha og mga hugaw. Then ang una-una dahil sa bata, mura din na siya og papel nga walay sulat. Kung unsa ang sama sa papel, kung unsa ang mahimong masulat, mo na to siya ma-register sa iyang utok. Mo na to siya ang iyang mahimong magkuhan. So, and then ang bata is observer, naga-observe. And then honest, mga bata. Na mga bata karon siguro pud usay mo tasa na dili na mga honest, magkabalo na magkakot. Pero mostly ani siya nga mga bata kanang honest, and then true sa ilang feeling. Wala siya mga bata, kung unsa ang ilang gikuan, kasakitan sila, muhilang gina sila. Kung unsa ang ilang gibati, wala sila, kung gigutom sila, magkaon gina sila, kung unsa ilang nangayo gina sila. So true sila sa ilang feeling. And then ang bata gyud una, kada sa akong gingon kanina, sinabi ko kanina, teachable. And then humble, willing na ma-check, willing na ma-kuan, dili kanang dili jud ingon nga magkanang resistant bitaw. So bata pod soft. And then apoy mga bata nga kanang dali ta mo katawa bitaw. Kanang smiley kanang lang sabi na ba so na kay magkatawa. May mga bata mga ganun. And then yung mga bata is kanang they want friend, gusto sila magibag friendly. And then loving. Na mga stages sa mga bata, ikan sa 1 year old hangtod magkuha na siya. Magkausap ang mga stages na nila. Ma-develop na sila hangtod mahimong mature. Mahimo na silang dara na. So, ingon na ang kuwan sa mga bata. By the way, naapila na ko study. I hope kung sa ito mga mahimong mga mama na o niya, mag-anak na o katula pa yung mga anak. Nakuha na ako na, kabalo ba na most of the rich mga people sa Amerika is the Jew. Do you know that? Do you agree? Mga Jew, mga Hudyo, ang nakakontrol sa bangko sa Amerika, sa tanan, ang mga Jew. Why? Sa bata pa na sila, ginatrain na sila sa ginikanan nila about the laws of God, ang Bible. Diba, ginaingon sa Biblia, train up a child in the way he should go. Kung magdako na siya, iwan na, depart pa rin. And then, ibutang po sa Exodus na, ibutang daw sa mga wall, aron ma-memorize na nila. Inigkaon, i-istorya ang mahitungod sa Ginoo, kayo katulog, i-istorya na siya. And then, isa nga kuan sa Jew is na nagahimo sila og jar. Ginatuluan nila ilang anak how to manage money. Ang kwarta daw, butan nila, na yung mga jar na ilang ibutang, may mga jar na nilalagay nila. Una, ginagawa nila yung tithes. Sinesparate nila yung tithes. And then, ang mga consumption, paano nila paggamit yung pera. And then, naglagay din sila ng jar for saving. Sa saving. And then the rest kung anong gagawin nila.
Pero yung tatlo talaga, meron talaga yan mga designated na mga parang paggamit. Hanggang darating ang panahon, matuto silang mag-manage ng kanilang pera, and then they will grow, and then they will become successful because they know how to manage the money. That's why makita natin maraming mga Jew sa iba't ibang mga bansa, they are very successful in business. So, sana siya tip sa mga kita itong magminyo. Kung kita itong may mga anak, dapat i-train nila ito mga bata sa una-una sa Word of God. Okay, so, ingon na, kapag bata kung kinsa dinalis ka, nakuhan po na ko ang kanang Levi's, ang Stauros, Juday ang nagkuhan na, Juday ang tagiyana. And then si Steven Spielberg, daghan ang mga Jews na makuha na to. Ang Hollywood, controlled by the Jews. Ang Hollywood, mga tumabalaan. And then si Einstein, of course si Einstein ikan siya sa kanang nagto siya nagtabog sa German, pero unsa ang nahimong influence ni Einstein karon? Ang solar system, yahaban na ang solar system. Unsa nag-work karon kasagaran solar system din na ginagamit until now. So yun ang ka-influence siya. So that is how God really bless the people kung kinsa tong paminaw, nagapatalingog sa iyang pulong. O gilabi na yun nagatuo. So, mao to siya ang characteristic sa mga bata, no? But, ang becoming humble sa kanang gibutang sa Bible daw, kay gibutang man po dito, unless you change your behavior, unless kahangtod ta mag-usap ta sama sa mga bata. And then ang humbleness po, ang meaning sa humbleness is that kanang dili nang ingon na sa ako mga igsuon ba, sa among lima ka mga igsuon, ako ang pinaka-maayo ba? Ako ang pinaka-buta. No, it's not humbleness. Dili daw na siya ang humbleness daw. Kanang mingon nga, ako ang pinaka-maayo sa mga igsuon. It's not ikaw ang magsulti. It is ang uban nga mingon nga, kana siya tawhana, maayo nila kayo siya, humble nila sa mapayon sa amin nila siya. That is one of the way na makabalo nga humble yun. Dili ikaw mismo ang magsulti. And then, isa po ang action, ang kanang karakter sa humble is that kanang loving and caring. Isa na siya sa attitude sa humble, kanang mapainom sanon, kanang naga-care. It is not about himself, but it is about others. Yun ang accent. Willing na mag-correct, willing na matuduan, o willing na mag-improve. That is ang attitude o ang karakter sa kanang humble. So, that is kanang moto siya ang atong sigkuan ganihan sa mga bata. Unsa ang kinaiyahan sa mga bata nga atong makita. Sad to say, na magdako ta, hinahinay ta magdako, hinahinay sa disa nga usab, muraog ganang ang balance niya dili nagamao. Nagkadako ang tao, nagkaunsa man, nagka-unholy. Nagkadako ang tao, nagkaunsa man, untrustful na. Nagkadako ang tao, nagkaunsa man, dili na siya kanang wala na siya naga-incline sa pulong sa Ginoo, na siya iyang sariling mundo, muhimo na siya iyang kuan. And then nagkaanam og kadako ang tao, nagkaanam pod og pagka-dishonest. Agree man na? Hinay man durang kasi siguro. Okay, so mo na siya, and then ang maging dishonest dili na siya true sa sarili niya. Hinay na yung anak. Ayaw lang sa mong kasuko. Kaya naanga yung balita ano niya. Okay, so mo na siya ang behavior na yung kadako malahin na. That's why di ay, ikaw ni Jesus, you change. Mag-usap ta sa atong sarili, magbago tayo, baguhin natin yung sarili natin, katulad ng mga bata. Kasi yung mga bata pala, ganito pala yung nakikita ng Panginoon sa mga bata. Na mga bata, honest, trustful, learner, imitator, nag-follow sa teaching, nag-follow sa mga commands, nag-follow, and then friendly, loving. Sometimes magdako na ta, dili na ta mahimong friendly, dili na ta mahimong loving. Dahil na ta, masuko na ta, gamay na matalo, masuko na ta, ikaw, maana na yun ta. Magagalit na tayo. Minsan nga, kung magagalit tayo, hanggang sa mamatay ako, hindi ko talaga kalimutan yung mga ginagawa mo. So, ganun tayo. Hindi na tayo, iba na sa mga, kaya yung paningin ng Panginoon doon sa mga bata, iba talaga doon sa mga matatanda. Kaya sabi ng Panginoon, unless you change, unless daw tayo magbago, we can never enter the kingdom of God. So yun ang ng mga bata. And then about naman sa kingdom of God, about the kingdom of heaven. The kingdom of heaven, ako noon ako pagtuo sa una, ang kingdom of heaven, dito sa langit.
nga naay gwapo kay nga lugar, nga naay mga gold ang mga nakawan. Muna to siya, that is only heaven, the throne of God. Muna siya ang heaven. But the reality of the kingdom of heaven is makita nato din sa unang-una atong ang kuan nato makita nato ang kingdom of heaven sa Psalms 103:19. Psalms 103:19. The kingdom of heaven, God is the ruler of everything. He is the ruler of everything. Una siya, una-una. He is the ruler, meaning He is the God of everything. Ruler meanings, like sa gobyerno, siya ang kanang naghatag og rule. Na ay mga commandments, na ay mga kanang mga laws na dapat ikuan. Kung kingdom like nation, isa kingdom na siya. Like kingdom of Israel, kingdom of Anak. So nana siya ruler din na mga rule. Na one nga mag-rule. So that is the kingdom, that God is the ruler. Siya ang nag-rule all, over all. So it means not only in kanang panggobyerno, but in all, in the people. Diba? Kung may panggobyerno, ang tao mupalo man sa rule. So siya ang ruler. So kung unsay mga igisulti sa Ginoo, so we must follow the rule. So that is the kingdom na gusto establish sa Ginoo na sa ato kung unsa atong i-follow nga ma-incline ta musunod ta sa diha sa Ginoo. So mo na siya mag-rule, si Jesus ang mag-rule sa ato. That's why righteousness yung gina-preach ang righteousness. So that is the kingdom of God. And then sa Romans 14:17 nagaingon, sa Romans 14:17 nagaingon din na dili man kay ang gingharian sa Dios. I hope na nakapalo mo. Kay ang gingharian sa Dios dili ingon sa mga sa pagkaon or sa mga pag-inom or na mga gathering, mga party. But the kingdom of heaven is yung pagkamatarong is righteousness. Ang pagkamatarong, that is the kingdom of heaven. Ang pagkidait, ang kalipay diha sa espiritu. Mo na siya ang righteousness. That's why the Bible says that seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Diba? Pangita unaha ang gingharian sa Diyos ug ang iyang pagkamatarong. And all these things, mupalo na siya. Welcome into you. So unahon na to pagpangita ang gingharian. Unsa man ang sunod sa gingharian? Ang Diyos, diba si Jesus? And then, ang iyang pagkamatarong, ang pagkamatarong niya. And then, moingon siya, sunod na niya, tanan. Sunod, ang ginaingon po niya sa 17, sa Romans 14:17, na ang peace. Blessed is the peacemaker, for they shall be called children of God. So, ang peace, di ay dapat makita kung anak na sa Ginoo, kung ang righteousness na ataso, kung establish na sa Ginoo ang iyang pagkamatarog sa tuwa, makita din na sa tuwa ang peace. Kung sa may hantay sa peace, kung sa kabaliktad sa peace, gugot. So, kung dili, di ba sa iyo sa Ginoo, blessed is the peacemaker. So kung naakay ka bubot, kung asa ka mo ato, so you are not be called children of God. I'm sorry to tell you, pangbaliktad ani sa ko alam na baluan, kung dili ka peacemaker, you are not children of God. Because the Bible says that blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. Okay? So I hope na tuan ang ma-absorb. Okay, and then the joy in the Spirit. What is the joy in the Spirit? What is the fruit in the Spirit? The fruit of the Spirit is love. Peace, di ba? Loving, willing ka mag-admit ka sa tanan unsa ang mga mistake nimo. That is the fruit of the Holy Spirit na makita sa verse Corinthians 13. Okay. So that is the definition unsa ato masabtan about sa kingdom of heaven. Mo na siya that God is the rulership, especially ang mga commandment yun matuman niya. But is the mga unsa man ang mga commandment, the 10 commandments, unsa man ang mga commandments. Dili na ko to kutan, but naay duha nga ingon nga the greatest commandment is that love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. So higugmaon na to ang atong Ginoo pinaagi sa atong kusog. Dili lang ingon nga sa Domingo lang nato higugmaon ng Dios, e manita diri sa simbahan. No. Kailangan nato higugmaon ng Dios sa tanan nga pagkapanahon. Usahay matutang simbahan pag uli na nato, makalimtan na nato anaday Ginoo day. Imagine, una-unahon na to gitagaan ta sa Ginoo og 24 hours a day. Gitagaan ta niya supposed to be 6 days a week. Kompleto na siya, wala na siya kulang. Wala ka gitagaan og 23 hours lang sa Ginoo.
Wala ta kita nag-aanak og 5 days lang sa Ginoo. Gitagaan ta niya supposed to be himuon na to ang 6 days na pagtrabaho, and then ang ika-7 day sa na to himuon. Ihatag na to, i-observe na to siya sa Ginoo. But unsa to gihimo sa ika-7 day, usahay pa gani ato pag pahakan. Himuon pa lang nato 6.5. Kaya ang half day, asa na to himuon, wala dili na nato mahatag sa Ginoo. So, supposed to be wala gyud tay dapat atoa. Anan gikan ta na tao, wala ta nagdala og kwarta. Di tayo nagdadala ng pera nang sinilang tayo. At saka wala din tayo magdadala pagkapatay natin. Wala tayo madala sa kamatayon. So everything we have is owned by God. Hiniram na natin lahat ang atin ngayon. Okay? So, let's continue. So yun ang fruit of the Spirit, no, is love, peace, loving, caring, yun. And then the second is commandment ng Panginoon is love your neighbor as yourself. So love your neighbor. Neighbor meaning, dili yung neighbor na silingan ng nimo. And then, wato kasi imong kauban dili, maging-away ka, gumaon nimo itong isa doon, kasi silingan nimo, niya, kini bisag dili nimo silingan, nasa imo doon, imong awayon. No, it's not. Yung neighbor mo, una-una, yung pamilya mo. Yung pamilya mo, kasi kung ano ay natin, nasa Bible, nagsasabi ang Bible na when we go to heaven, hindi na tayo, wala na yung mag-asawahay, wala na yung magigsuunay, wala na yung amahan, inahan, wala na siya, nasa sa Bible. Tanan ta dito mag-appeal sa Ginoo, individual, personal, makatubang sa Ginoo. Wala na yun, kay asawa na ko, kanang elder sa simbahan, appeal na ko, asawa na, akong bana, kanang, leader sa simbahan, appeal ako. No, it's not. Kailangan, individual, isa-isa kita magatubang sa Ginoo. Wala na siya kaubanay, wala na siya kumpanyahan. So, isa-isa ta dyan. Okay, so, ang isa nga mga hinungdan nga nganong ang tao makuanan daw, mahugawan, or yung madumihan is because sa ato sa loob natin, sa kasing-kasing natin. Minsan, yung mga yung lumalabas sa mga bibig natin, ang mugawas sa ito, agikan sa itong kasing-kasing, maulay na siya ang mugaw. Dili itong ingon nagikaw na ito ang mugaw, kundi ang unsa ang nasa ito ang sulod, mao na siya rin mugaw. Okay, so unsa man ang mga mugaw na nasa atong sulod, ang mga huna-huna nga dili mao, mag-create ang huna-huna na ito, ang tod, una-una, labi na ng covetousness, kanang mag-invade, kanang kahapon na gusto na nato maangkon ang naasa uban sa atong mga silingan. And then ang mga pagdaot nato kanang kanaway, labi na ng pagpatay. Unya kanang mga huna-huna nga dili mao. So isa na siya nga dili maayo nga nasa sulod sa atong huna, magsugod na siya sa atong huna-huna. Kanang tanan nga mga dili maayo na manaat na karon mabutan nato naa sa tuwa dili nato na ikalindog naa sa tuwa naatay mga kanang murao dili na taganahan mo tagad sa mga tao dili taganahan mo kay amigo kay pamili lang tao tanan nga kadautan nga naa sa tuwa kasing-kasing nga dili maayo. Unsa kaya ato ang ikuan? Ngano kaya ang bata nga dali man kayo makapasaylo? Ngano man ang bata nga dali kayo makalimot sa mga kanang buta na to parang bingkil nga dali ra kayo maka-reconcile, dali ra kayo sila kanang radical maulian, dali ra kayo sila kanang makahatag og pagpasaylo. Ngano kaya nga lisod para sa tuwa ng mga katigulangan? Ngano kaya nga lisod kaya sa tuwa nga maka ingon man ang bisan naman ang makahatag ng maayong pagsulti sa ilahan sa mga kaubanan nato nga uy, maayo kayo yung ibuhat. Ano kaya kalisod kayo? Siguro sa ato ang kasing-kasing ko na siguro nagikan dili mga maayo nga nasa atong kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon siya, unless we became like a child, unless we become humble. Ang Ginoo na pulong sa Ginoo nag-ingon, unless we become like a little child, napatasan pareha sa bata, we can never enter the kingdom of heaven. Mawag na siya ginahingon sa pulong sa Diyos. And then, hingon ang pulong sa Ginoo. Pabot ang panahon, many will say sa Matthew 7:22, many will say on that day, Lord, Lord. Naghanang musulti ka ng mga panahon na pagabot sa paghukom, Ginoo, Ginoo. Magatawag sa iya. But sa hingon sa Ginoo, away from me, I do not know you. So daghan nakaila bisan si Satanas nakailagan isa nga naay Ginoo. Kaila ta nga naay Ginoo.
kay natang Diyos kahanan, but wala na to gibutang sa kato kasing-kasing. Wala na to siya allow nga mag-rule sa to kasing-kasing. Wala na to siya gihimo nga siya mag-ruler sa tuwa. Nga mo ay mag-form sa tuwa, mag-transform sa tuwa para sa kahimayaan niya, para sa iya, sama sa iya. Dili man na siya nato gyud gituyo nga maangkon nato na siya nga mga ngunana nga mga attitude. Wala nato na siya gipangandoy kay wala man ta nag-design, wala ta nag-design na nahitabo na siya because sa mga pollution nga naabot sa tuwa. Samtang ta nakadako, samtang ta nag-grow, nagkaanang pulo ka words sa tao. That's why Jesus came, di ba? Unsa ingon niya? Si Jesus niya ni sa kalibutan dili ingon para sa mga katong mga maayo nga mga tao. Nani siya sa kalibutan para niya atong mga naisakit, para niya atong mga tao nga kanang nagkalisod, mga tao nga kanang nasa pagpakasala. Yan siya sa Luke 19:10. The Son of Man came to seek and to save that which was lost. Siya yung itong mga nawala. And then God is really kanang keeping His promises. Yang promises niya sa 2 Peter 3:9. The Lord is not slow in keeping His promises. And as some understand, slowness. Yung hina daw ang Ginoo mo paabot sa iyang mga promises. He is patient, just patient lang po sa atin. Siguro, makaanatang, ano man ang Ginoo, kita ganyan usay. Kung ako pala yung Ginoo, hindi man ako imusod sa Ginoo. Nakay attitude, Ginoo na. But God is really patient. God is really patient. Kung makita na po sa ubang tao, na hindi man na sa kumutot sa Ginoo, no? Sahay na wala na ito tanaw atong sarili. God is also patient po sa natuwa. Sometimes natay mga difficulties sa tuwa nga hindi nato makita. O bitaw ngayon nga kuha una ng buling sa imong mata, una kang kukuha atong buling sa mata sa imong isig ka tawo. So dili na to usahay. Kung tanaw lang ta sa isig ka tawo, dili na to makita. Na ako mismo, na ako sa una pero I repented, nag-pray ka, Lord. Kuhaan siya na attitude. Sometimes magkuhanta sa uban, wala rin nato nakita na naapunay tayo yung anak. Usahay, the best thing na kanang kuan, try to unta makita nato no para naay mga times na katong last na akong buwan katong nag-message ko na ako yung mga daghan ko mga dapat ibago. So dili ka to ma-reflect ang atong tao ang atong kaugalingon makakita ta sa to ang sarili nga video, dili ta makabalo sa to ang kaugalingon na mistake. Dili ato makita. Then that's the time na kailangan nato naday ko'y mali, naday ko dili dapat buhaton, naday ko dapat dili ato. Dapat unta natin mga CCTV kada adlaw sa tuong kinabuhi. Every time tayo si Lord, correct? Okay, so ang Ginoo dili siya slow, dili siya hinay nga mag-fulfill sa iyang promises. Ginahimo na niya because He is patient. Pasensyaw lang po ang Panginoon dahil po para sa atin din, para sa atin kaayusan, para sa atin repentance. You see, the Lord is not slow in keeping His promises, His promise, and some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish. Ayaw ng Panginoon na kahit isa na makalaglag. Ayaw ng Panginoon na kahit isa maadto sa impyerno. Supposed to be everybody maadto ta sa langit, ma-save, and then maadto sa repentance. So, gihigugmas sa Diyos ang kalibutan. Tanan, gihatagan niya si Ginoong Hesukristo para namatay ka ni si Jesus Christ para sa tuwa. Gihatag gigiba. And kung ato ang tanaw no, unsa ang gisuffer ni Jesus sa during sa ilang before siya nag-crucify. Kung unsa ang pain ato. Kung siguro makita lang nato ang iyang pain na giantos na dito just for us for our righteousness. 39 lashes iyang ikuan. Katong bunal nga naay tunok dira nga mo kapyot sa mga unod nimo. Siguro isa lang kabuk, dili na ta makakaya ba. Imagine 39 ka 39 times to siya nga moana sa imong panit. Yahatong giantos just for our salvation and for our righteousness. Di ba? So, karon ang sa conclusion, are we willing ba na mag-change? Are we willing ba na makorek? Are we willing ba na magbago? Like the child, like sa children. Observe your children kung marami mga bata. Kung unsa ang ilahang the way sila na imo ang ginatudluan. Kung the way ni mo sa ginagawa. Unsa makita nimo sa iya? He is really pure. Willing
willing na matuduan, willing na magsabit, willing na mag-grow. I hope na this time matuang ma-reflect ang itong kaugalingon. Kung gusto ta, willing ta magbago sa itong kaugalingon, mahimo na ito na siya with the power and the blessing of God. God is really kanang faithful sa iyang mga promises. Yung ganun siya, come to me those who are heavy laden in labor and in yoke, and I will give you rest. Kung kinsa man itong mga nabugatan, kung kinsa man itong mga nabamati na ito, nga nagapos na tayo, na dili maayo ng mga hindi maganda ng mga attitude, if you feel na ganang parang mo na siyang nakakontrol sa tuwa. Kung hunahunahon na to, it's not God's will na naana siya sa imo, naana siya sa tuwa. It is Satan's na mga schemes na mag-hold sa tuwa, na makapugong sa tuwa, pato niya sa langit. So, ayaw na i-allow na mag-control sa tuwang kinabuhi. Okay, so, let's pray. And let's confess unto God, whatever, kung unsa man ang mga attitude na dili maayo sa tuwa, gibatik na to, nga naa sa tuwang kasing-kasing. God is willing. God, ang pulong sa Ginoo nagaingon na if we confess our sin, He is just and faithful to forgive us and cleanse us all our iniquities. Lahat po, all meaning walay mabilin all, tanan. Only Satan lang mag-accuse sa tuwa nga ikaw makasalanan ka, ikaw ananak ka nga tao, ikaw dautan ka nga tao, ikaw kanang dili ka maayo. Let's pray unto God. Let's ask God for forgiveness, and then let's ask God to change our heart para sa iyahang kahimutan o kahimayan. Because God's will for us is to become righteous and pure and holy. I ask the kantong player, i-play na to itong kanta kaganyan nga Come to the Father. And then as we pray, let's make this kanang kuwan sa Ginoo, makikistorya ta sa Ginoo. That truly God is welcoming us. Welcome tayo ng Panginoon. Let's meditate also this song and then we pray.
message na nag-iwan na nanunggan ako na people hurt people. Hurt people hurt people. Yung tao daw na nasasaktan, nananakit din. So, I hope na kung nasaktan man tayo, if we feel hurt, if we feel na humiliated or something because of somebody, and then we hurt somebody also because we are hurt, just release it to the Lord. Give it to the Lord. Come to the Father. Come to Him. Confess it. Most and gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord Jesus, that through you, oh God, we have redemption, we have deliverance, we are free, oh God, to come unto you, Lord. Thank you, oh God, for your promises, that you are so patient, oh God, with us. Lord, nagpasensya lang ka, oh God, sa mo ang attitude nga dili mayo diya kanimo ug sa uban ng mga tao, oh God. Lord, pasayloa kami. Himoa kami nga bako Ginoo kadaan ka sa mga pulong among madungog, oh God. Naunta kini ang kinabuhi namo, Lord. Himoon namo Ginoo ang among mga nadunggan ug mag-usab kami, oh God. Sumala sa imong kabubuton ug plano sa among kinabuhi, oh God. Sa ngalan ni Jesus, akong ginaampo, Balang Espiritu, salamat sa imong kayo. Salamat sa imong pagupad sa imong pulong kayo. Sa ngalan ni Jesus ang ginampo. Amen.